Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Hindi siya bayani. Diretsahan at walang paligoy-ligoy ang naging sagot ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Matapos siyang tanungin kaugnay sa umano'y pahayag ng ilang Marcos vloggers na si Pangulong Marcos ay bayani sa pagbubulgar ng korupsyon. Sa isang panayam, tinanong si Respicio, anong masasabi mo doon sa sinabi ng mga Marcos vlogger na si BBM daw ang bayani sa pagbubulgar ng mga korupsyon? Mariin itong sinagot ng Vice Mayor, hindi siya bayani dahil isa siya sa mga korap na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Mabigat. Bukod sa kanyang matinding pahayag, ibinahagi rin ni Respicio na umano'y pagbabago ng pananaw ng ilang Ilocano, kabilang na ang kanyang sarili patungkol kay Marcos. Kaming mga Ilocano, isinusuka na namin siya. Noong una, minahal namin siya. Pero, sa totoo lang, kung may girlfriend ka at niloko ka, makikipag-break ka ba o hindi? Lahat ng mga Ilocano, nakipag-break na kami sa kanya. Ayaw na namin siyang maging leader. Okay. So, unahin nating bigyan ng reaksyon yung bayani. To me, hindi rin siya bayani. Kasi, yung pagbubulgar niya, yung sinabi niya na, mahiya naman kayo sa kanyang sona. Agree ako sa sinabi ni Professor Winnie Monsud na hindi siya ang whistleblower. Hindi siya ang naunang nagsiwalat sa korupsyon. Ang mga naunang nagsalita ay sina Mayor Benji Magalong, Senator Ping Lacson. In fairness kay Senator Lacson, maganda pa yung ginagawa niya nung hindi pa siya naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nung nanalo na siya nung midterm election, nagsimula na silang nag-investigate. At dahil may nakikita na silang mga katiwalian, nagsasalita na siya na ganito, napakaliit na barangay, napunduhan ng bilyones, napakaliit na bayan, ganito, ganito. So, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong, kasi nauna na si Magalong nagsasalita eh. Nung una, nag-iisa lang si Mayor Magalong. Sino portahan ni Senator Lacson? Yun na. No choice ang Pangulo kundi magsabi na mahiya naman kayo. Kasi nung una, dinidipinsahan niya yung flood control na yan eh. Pinagmayabang niya sa zona niya noong 2024 ba yun? 5,500 control projects tapos na ganito. Nung napak-check siya ng bagyo, Karina ba yun o Katrina? Tapos sunod-sunod ng bagyo, sige ng kabaha. Lumalabas, walang silbi ang flood control. Diba, nung una, dinidipinsa niya, nandyan ang mga flood control. Ano lang, nabangga ng barko. Ano lang, malakas ang hangin. Ano lang, climate change kasi. Ano lang, na-overwhelm. Puro siya depensa noon. Paniwalang-paniwala siya na maganda ang nangyayari sa flood control. Dumating ang panahon ang dahil sa ginawa ni Mayor Magalong na hindi siya takot nagsasalita, sinuportahan ni Senator Lacson, napilitan siya. Kaya to me, hindi siya ang nagbulgar. No choice siya, kundi parang palusot na parang, mahiya naman kayo, tingnan nyo na lang. Yung ICI niya, okay? Kung totohanan na wala siyang sinasanto, by this time, marami na sanang nakasuhan at nakulong. Wala pa.
Nakulong lang, kawawa, Senator, ex-Senator Revilla at saka si Sara Vizcaya. Yun lang, napakulong nila. Mga mastermind, ligtas. Kaya bayani. Anong bayani? Oh, punta naman tayo sa issue ng mga Ilocano. Hindi naman lahat. Okay? Marami pa ring die hard na mga Ilocano. Marcos pa rin sila. Kailang marami-rami na rin mga Ilocano na wala na. Kami, Ilocano kami, buong pamilya namin. Kaming magkakapatid. Wala na. Isinusuka na rin namin yung Marcos Jr. Hindi yung let's make a distinction. Ako kaming mag-asawa. Marcos Sr., yes, we love Marcos Sr. Loyalist kami. Maganda, hindi naman perfecto ang administrasyon ng Marcos Sr. May mga kapalpakan din siya. Kaya lang, mas marami yung nagawa niyang Kaya saludo kami, Marcos. Even the former First Lady Imelda Marcos. Okay kami. May mga pagkukulang, kaya lang, in general, okay kami. Marcos Jr., wala. Katulad yung sinabi ni Atty. Respicio, sila sa Isabela, mahal nila si Marcos Jr. noon. Kami rin, mahal namin. Kasi, ang paniwala namin, like father, like son, yung pala, kabaliktaran. Very strong leader po ang Marcos Sr. Hindi siya takot mag-decide. Itong Marcos Jr., anong gagawin natin? Bakit hindi tayo naniwala kay Tatay Digong noon nung sinabi niyang weak leader yan, tamad yan, adiktos yan. Sinabi na, nag-warning na si Tatay Digong, matigas naman ang ating ulo. Kaya dumarami na ang mga Ilocano na nawawalan na ng gana kay Marcos Jr. Patulitin ko, Marcos Jr., saludo pa rin ako. One of the best president. But, hindi nila matalo, Tatay Digong, ang pinaka-the best sa lahat. So, sana makauwi na siya, lalong madaling panahon. We love you, Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Natulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Nga akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala nay budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga naga-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na.
So salamat kayo tay. Daghang salamat sab.